Pura pa mga solid subscribers, no? Okay guys, naman tayo ng mga updates po sa ating mahalin mga. So, a very big shoutout po kay Miss Ono, manan tayo ng updates sa kanya guys. Kasi sobrang ganda po nito ang post ni Miss Ono. So, talagang ito yung mga gusto natin. No? Meron pong updates ang ating mahalin regarding po sa, ayun nga, yung trademark daw, finally registered na po sila sa 1Z Entertainment. No? Let's go. So, ito yung sa mga masaya, no? After a very long battle, no? So, ito panoorin mo na guys, na. Okay, let's go. SB19 starts 2025 with a big blessing. Name and trademark finally registered to 1Z Entertainment. Ayan yung maganda guys. Let's go! No wonder SB19 scheduled their grand comeback this 2025 as their name and trademark is now officially registered to 1Z Entertainment, their own management company. Okay, no? So, kaya pala hindi pa gano'n nakakapag-release gaano ang ating mahalima ng as in yung comeback nila, yung tuloy-tuloy na kanta yung tulad nung mga ginagawa nila before. Like yung, di ba nung What, nagsunod-sunod yun guys. What, Bazinga, Mana, nagsunod-sunod. No? Hindi talaga sila yung todo ganun talaga. No? Like bumubuelo pa sila. No? Pero ngayon guys, may comeback na po pala ang SB19. No? Talaga, ito pala yung dahilan. Kasi gusto nila mag-focus muna ron sa bagay na yun guys. No? Na syempre, mabalik yung pangalan nila. Although, alam na, nasa kanila, no? SB19. No? Pero yung syempre, yung pinaka-trademark nun guys, no? Talagang ang hirap din kasi guys na kumikilos ka na yung alam mo yung pinakabagay na dapat sa'yo is hindi pala para sa'yo po talaga, no? So, ayun po yung nakakalungkot, no? Pero sa akin guys, ang sarap lang kumilos dahil sa kanila, no? I think sa part nila, no? Masarap kumilos na yung alam mo na yung ginagalawan mo and then yung dinadala mong pangalan is alam mong sa'yo po talaga, no? So, galing, okay? Yes, you heard it right. Their biggest battle is now over. Last August of 2024, we have reported that although SB19 was still registered to ShowBT, they have abandoned it with finality on the said month, hence allowing 1Z Entertainment to apply for registration on the said trademark. Oh, okay guys, no. Parang ano siya, no. Hindi ko lang, ewan ko lang guys, kung tama yung sasabihin ko, no. Pero parang ano siya, kung nanonood kayo ng NBA or kung ano mga sports, no. Meron tayong tinatawag na free agent, no. Parang ganun guys, no. Hindi ko sinasabing kahit anong company pwedeng kumuha sa SB19, no. Hindi guys, no. 1Z Entertainment. Kumbaga, parang free agent na yung SB19, no. Pwede na siyang, as in free, literal na free, no. Pwede na siyang, i-register ng 1Z Entertainment kasi wala na po nag-handle po sa kanila, no. So, ayun, no. So, malaya na po ang 1Z Entertainment na makuha po ulit ang SB19. No? And now, this 2025, the biggest blessing has been bestowed to our P-Pop King as the name SB19 and trademark is now fully registered to 1Z Entertainment. Okay, so ayun pala guys, napunta na po pala totally sa 1Z Entertainment. No? So, sino ba naman guys ang hindi matutuwa sa ganong klaseng balita? Dahil na't alam natin na eto na po, no, wala tayong iniisip. Although, syempre, iisipin pa na rin natin paggawa ng kanta. Pero, syempre, ang pinakabigat dyan, guys, na talagang naging dilema po talaga ng SB19 and then yung management din po talaga nila, no? And yung pangalan po talaga ng SB19, no? Kasi, alam mo yun, tandaan nyo guys, no? Pag halimbawang alam mong hindi sa'yo yung isang bagay, no? Parang maiilang kang kumilos, maiilang kang gawin yung mga bagay na pwede mong gawin, no? Yung mga ideas, yan, yung mga bagay na ganyan, yung mga ideas, yung mga bagay na pwede mong gawin sa kumpanya mo, no? Hindi mo siya magagawa or sa SB19, hindi mo siya magagawa kasi meron kayong kasulatan dyan. Sa every company guys, meron kayong rules, meron kayong guidelines, di ba? And then yung trademark guys, no, syempre I think limited lang po yung pwedeng gawin ng SB19. Hindi, correct me if I'm wrong, limited lang yung pwede lang gawin before dahil naka-register po ito sa ShowBT pa rin that time, no? Ngayon, nasa 1Z Entertainment na po siya, no? So kung anong gawin nila, like concert sa labas, and then kung ano man, no, talagang 1Z Entertainment na po kanila ang talagang bibit-bitin nilang pangalan. No? All rights from their songs, concerts, merch, events, projects, and endorsements now fully belong to them. Yon, fully belong to them, no. Concerts, merch, and then lahat guys, lahat talagang sa kanila na po talaga nakaano yun, no? Kasi meron tayong tinatawag guys, no, yung royalties, no. Kasi may share yan guys, eh. Lahat po ng merch, like kunyari pag nagbenta po ang SB19, meron pong share po dyan ang ShowBT, no, kahit anong mangyayari, no, kasi sa kanila po naka-register and yung pangalan ng SB19, like syempre yung SB19 na pangalan, no, ganun po yung mangyayari dun guys, no. Kahit balik-balik ta rin mo, sa kanila naka-register. So kapag nagbenta ka ng merch, syempre original merch ng SB19, tapos gamit mo yung SB19 nakalagay doon,
may kita po sila ron, no? So, ulitin natin yung part na yan. All rights from their songs, concerts, merch, events, projects, entertainment. All rights from their songs. Oh, yun, songs. Pati sa kanta nila, guys, no? I think isa rin yun sa dahilan kaya hindi sila nag-all out, guys, no? Yun, kaya ngayon sila gagawa talaga ng matindihang comeback, no? So, isipin nyo yun, guys, no? Goods yun kasi talagang naipon yung ideas nila, no? Kasi tandaan nyo, guys, no? Pag gumawa ng kanta ang SB19, talagang magbubumpo talaga siya, guys. Talagang kailang-kailan talaga, guys. Kasi alam nyo naman, SB19 talagang international artist na po talaga yan. And may tendency po talaga, guys, na pag halimbawa nag-boom yan is meron pong matatanggap doon ng showbiz, no? Pero hindi ko lang sinasabi na ang sama naman natin, no? Parang nagdadamo tayo sa showbiz. Hindi, guys. Ang sa akin lang din po, guys, is ang nakarapat dapat that time po talaga na makatanggap ng mga yon is yung 1Z Entertainment. Syempre, yung SB19 itself, no? Syempre, showbiz, dyan sila nagsimula na. Pero nagkaroon nga, di ba, ng problema, no? Kaya nag-result po sa ganyang commotion, sa mga confusion, no? So, ayun. I think isa yun sa mga dahilan kaya hindi sila gumagawa ng kanta. Kasi syempre, bit-bit pa rin nila yung pangalan na showbiz, no? Ayaw naman nila dumating sa point na magkaroon ulit ng problema pag ginamit nila tong kantang to or pag nag-release sila ng album, no? Di ba? Mahirap na, no? Okay? Concerts, merch, events, no? Concerts, ang mahalaga ngayon is sa kanila naka-registered, no? Tapos yung mga events, no? Di ba naalala nyo yung dati, no? Meron silang concert sa ibang bansa pero na-hold po yun or kinancel nga po nila, no? Dahil po sa nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng problema sa pangalan, no? So, ngayon, pwede na po talaga. Projects and endorsements now fully belong to them. Okay, projects and endorsements. Lalo na yan, guys, mga endorsements. Di ba? Lahat po ng endorsements ng SB19 napupunta sa showbiz, di ba? So ngayon talagang we are proud to say na sa Mahalima na po talaga mapupunta yan. Sa SB19, sa 1Z Entertainment, sa company po talaga nila na talagang madidistribute na ng maayos yung karapat-dapat na para sa ating Mahalima. Our boys have fought bravely and yet quietly. So expect that their next comeback, the Simula at Wakas, will be the loudest and grandest ever as their way of... Ito, break ko lang yun, guys. No? Tama yun, guys. No? Talagang ang SB19 lumaban sila ng fair, lumaban sila ng hindi sila into the point na alam mo yun, yung nagpo-post sila ng kunyari lang to, guys, kunyari lang mag-post sila ng showbiz, amin tong kanta na to, ba't kayo showbiz, SB19 kami, ba't nyo kinuha yung mga ganun, parang nagiging keyboard warrior na. Pero hindi ganun nating maliman na talagang quiet lang sila, alam nilang hindi nila sakop na yung part na yun, hinahayaan na yung 1Z Entertainment ang lumakad doon sa mga legal actions, no? They stay na maging professional po sa kanilang ginagawa, no? Talagang naging tahimik na sila sa issue, no? Although na alam natin malungkot sila, pero ang mahalaga is talagang naging professional sila. Yet quietly. So expect that their next comeback, the Simula at Wakas, will be the loudest and grandest ever as their way of expressing gratitude to 18 who never left and still chose to stand by their side. Okay, no? Guys, ito tandaan nyo. Ngayong nasa SB19 na po ulit yung trademark, no? Siyempre, di ba? Sa 1Z Entertainment, no? I'm very, very sure, guys, na meron silang pasabog na gagawin. Siyempre, iba yung saya, iba yung kilig pag halimbawang napunta na ulit sa inyo yung pangalan. Pag napunta na ulit sa inyo yung rights, di ba? Iba yung kilig, iba yung saya. Kaya, I'm pretty sure, guys, yung concerts nila, na i-held nila, ulit na gagawin nila, no? Magiging pasabog yun, guys. Maniwala kayo sa akin. Hindi sila magpipigil ng kung ano man. All out na po talaga, na lalo at alam nila na free na sila gawin yung mga pwede nilang gawin, no? So I'm very, very excited for that, no? We're all very excited for that, no? So abangan natin yung mga ihahanda ng SB19. Ngayon, they are free. Let's go. Free na po talaga sila. Hindi ko sinasabing free sila sa mga concert, libre sila mag-concert. Hindi, guys. Like palibre, walang bayad. Hindi ganun, guys, no? Maraming salamat sa panonood video, pero kindly like, subscribe, and kindly ring na notification bell para alam niyo po pag ako nag-list ng bagong video. So this is Point of It signing out. Peace, let's G.